The teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. The harvest is plenty, but the workers are few. And as for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim with all this name
Delight in the Lord for His goodness. Let us proclaim, lift up His name. Delight in the Lord for His goodness. Let us proclaim, lift up His name. Delight in the Lord for His goodness. And He's God. We will sing to the God of our salvation. We will not be afraid, for God is with us. When you're down in trouble and feeling secure, don't be afraid, for God is with us. If you think there are no possibilities and don't know what to do, lift up your hands to the Lord and He will sustain you. It is God who will lift us up whenever we are down. It is God who will raise us up from the miry clay. Jesus is a firm foundation, and we will stand secure. We will sing to the God of our salvation. We will not be afraid, for God is with us. When you're down in trouble and feeling secure, don't be afraid, for God is with us. If you think there are no possibilities and don't know what to do, lift up your hands to the Lord and He will sustain you. It is God who will lift us up whenever we are down. It is God who will raise us up from the miry clay. It is God who will lift us up whenever we are down. It is God who will raise us up from the miry clay. Jesus is our firm foundation, and we will stand secure. And we will stand secure. And we will stand secure. Panginoon, glory to God, hallelujah, praise the Lord. Magandang umaga po sa ating lahat. Good morning, lalong-lalo na sa ating Panginoon at muli tayong binigyan ng isang magandang araw. Uy, umaraw na ha. Lord, tuloy-tuloy na yung araw. Pero ilang araw, umuulan. Ato, ay yung mga bata walang pasok. Hanggang ngayon daw walang pasok ang mga bata. Glory to God. At isang magandang umaga ang muling ibinigay ng Diyos sa atin. Pagpapala rin ang ulan para po sa ating lahat. Ang lahat ng iyan ay mula sa kabutihan ng ating Panginoon. Salamat Panginoon na sa isa na namang pagkakataon upang kami po ay makapag-aral ng inyong mga banal na salita. At para po sa memory verse of the week natin, itong 1 Corinthians 16:13. Pastor Oying. Stand fast in the faith, be brave, be strong. Sa Tagalog, mga kapatid, maging handa kayo at magpakatatag. Sa inyong pananampalataya, maging matapang tayo at Kayo. maging matapang kayo
at magpakatibay. Yes. Okay. Salamat sa salita ng Panginoon sa unang Korinto 16:13. Diyos amang dakila, Hari ng mga hari, the Lord of Lords, kami po ay pinatatatag mo sa aming pananampalataya upang maging matapang at magpakatibay sa aming kinalalagyan ngayon bilang manggagawa at bilang manggagawa upang maging pagpapala sa aming mabibigyan ng pagpapatibay ng iyong binibigay na salita sa amin sa pamagitan ng mga banal na salita na galing sa iyo at nagpapatibay ito sa amin sa pamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Mangusap ka muli sa amin, Panginoon, sapagkat tunay na wala kaming magagawa, subalit ang kapangyarihan ng banal na Espiritu ang siyang magtuturo at magbibigay sa amin upang makapagbigay kami ng isang matibay, matatag na pananampalataya at maging matapang sa mga bagay na aming kinalalagyan. All for your glory. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Purihin ang Panginoon, isa na namang araw upang tayo po ay makapagpatuloy sa ating pag-aaral tungkol sa sanctification. Tinalakay natin sa mga ilang linggo ang tungkol sa sanctification is living in the kingdom of God's principles. At ngayon, doon sa salitang Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these other things shall be added unto thee. Tatalakayin naman natin ngayon yung and His righteousness. Diba? Ang ating Bible verse nasa Romans 14 verses 17 to 18. Okay, talakayin natin itong Romans 14, 17 to 18. For the kingdom of God is not a matter of eating and drinking, but of righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. Because anyone who serves Christ in this way is pleasing to God and approved by men. Tinatalakay natin ang tungkol sa the kingdom of God. Pero paano ka ba makakapasok sa kaharian ng ating Panginoon? Isa lamang paraan. You must be born again. See? Because entering the kingdom of God is a spiritual journey and not a physical one, mga kapatid. Oo. Kaya nga maraming kaharian sa mundo over the years na itatag, nagbago ang mga hari, namatay, at maraming nagtagumpay din, pero marami din hindi nagtagumpay. But in God's kingdom, there is only one king and He reigns forever. Amen. At yan ay pinopesay ni Isaiah sa 9 verses 6 to 7. For a child will be born to us, a son will be given to us, and the government will rest on his shoulders, and his name will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Eternal Father, Prince of Peace. There will be no end to the increase of his government, or of peace on the throne of David and over his kingdom, to establish it and to uphold with it justice and righteousness from then on and forever. Forevermore. Ayan. Dito rin sa 1 Timothy 1:17. Now to the King eternal, immortal, invisible, the only God, be honor and glory forever and ever. Amen. Para makapasok po sa kaharian ng ating Panginoon, the King Himself, God, must give the birth. At kung ano ang pamamaraan ng ating Panginoon, yun po ang magaganap. Kaya para sa Kanya, kailangan pong tanggapin natin ang ating Panginoong Hesukristo, ang tanging pangalan na ibinigay ng Diyos upang tayo po ay magkaroon ng kaligtasan. So there must be a birth from heaven. That God must translate us from darkness to His kingdom, na kung saan ang lahat ng mga tumanggap sa ating Panginoong Hesukristo ay ngayon ay nakapaloob dito sa kaharian ng ating Panginoon. So this is a sovereign work of God, the Holy Spirit. At ang tawag dito ay yung the new birth or the birth above. Kaya ang sino man na ngayon ay tumanggap sa ating Panginoong Hesukristo bilang tanging Panginoon at tanging tagapagligtas, ikaw ngayong kapatid ay pinagaharian ng kaharian ng Diyos. At mula sa kaharian ito at mula sa rulership ng ating Panginoon, tayo po ay mayroong protection, meron tayong guidance, meron tayong instructions kung paano po tayo dapat na mamuhay
sa loob ng kaharian ng ating Panginoon. At sa awat grasya ng Diyos, ito ngayon ang ating pinag-aaralan. Bagamat ito po ay natalakay na natin ng maraming beses, sa maraming panahon ng ating pagpapahayag ng banal na salita ng ating Panginoon, muli ibinabalik tayo ng Diyos sa ganitong pag-aaral upang paalalahanan tayo, i-remind tayo tungkol sa ating salvation. At kaya mahalaga na ito po ay lagi nating susundan. Ang mamuhay po tayong lahat, mga kapatid, ng sama-sama, tulad ng ipinapahayag sa isang tunay na simbahan, ay ang pamumuhay na matuwid. Ang nais ng Panginoon ay mamuhay tayo ng may katwiran at meron tayong kapayapaan at magkakaroon tayo ng kagalakan mula sa banal na Espiritu. At yan yung nandoon sa Romans 14 verse 17. Sapagkat ang kaharian ng Diyos ay righteousness. Kaya ang nais ng Panginoon ay maganap ito sa buhay natin, especially ngayong tayo ay nandito sa sanctification process ng ating buhay. Mga kapatid, hindi ho ito self-improvement, ha? This is something that is spiritual. Mahalaga po ito sa buhay natin. At yung sanctification natin, matatapos lang yan, ha? Hanggang sa ating kamatayan. Kaya purihin ng Panginoon. Yang si San Pablo, sinabi nga niya sa Philippians 3:9, I no longer have a righteousness of my own, the kind that is gained by obeying the law. I now have the righteousness that is given through faith in Christ Jesus, the righteousness that comes from God and is based on faith. Kaya yung the kingdom of God ay hindi po ito patungkol sa mga pagkain, food prohibitions, at maraming nag-argue tungkol sa mga drinking and eating. Pero ito po ay isang bagay na spiritual na ginagampanan natin, umaayon tayo sa pamamaraan ng ating Panginoon. So yung righteousness, peace, and joy, tatlong mahalagang bagay po ito na the righteousness requirements ng ating banal na Panginoon. So three things ang nakapaloob doon sa Romans 14 verse 17. Sabi, righteousness, peace, and joy. So ano ba yung righteousness? Oo. Of course, righteousness refers to our standing before God and relationship with Him. It is not our own morality or good works. Ito po ay relasyon natin sa ating Panginoon. Having been forgiven of our sins, we have been placed into the right relationship with Him. And it is our duty and responsibility for us to live righteously before Him. So All the days of our life. We have been justified and we are now being sanctified, no? Kaya napaka-importante yung gitna eh. Yun ang pinaka-tema. And of course, He has promised to uphold, support us, sustain us, and preserve us with His righteous right hand all the days of our life, mga kapatid. Yan yung righteousness. Ano naman yung peace? Yung peace is biblical joy. It is more than a state of inner tranquility nga, sinasabi dito. It is a state of wholeness and completeness. Biblical peace is not something we can create on our own, mga kapatid. It is the fruit of the Spirit. Ito ay nanggagaling sa ating Panginoon, the source of our peace, and one of His names is Yahweh Shalom, sa Judges 6:24, which means the Lord is peace. Peace is knowing that the Lord of the universe is by your side and resting in that, mga kapatid. Okay. And what is joy? Biblical joy is choosing to respond to external circumstances with inner contentment and satisfaction. Medyo mahirap ito, mga kapatid. Subalit, ang biblical definition na to that joy is a feeling of good pleasure and happiness that is dependent on who Jesus rather than who we are or what is happening around us, mga kapatid. Joy comes from the Holy Spirit, abiding in God's presence, and hope from His Word. Joy should be our outer expression of our inner attitude or contentment. For the joy of the Lord is not only our strength, but our eternal sufficiency. Kaya ngayon, mga kapatid,
pag-aaralan natin yung Righteousness. muna. O, tatlo yan. So, ngayong araw na ito, tatalakayin natin yung tungkol sa righteousness para maganda at mabigyan natin ng explanation. At sa susunod naman, tatalakayin natin yung peace at yung joy. So, sanctification is living righteously in the kingdom of God. So, ito muna ang pag-aaralan natin. Ano ba ibig sabihin ng ating Panginoon ng righteousness? Ito yung dikaiosune. Okay. D-I-K-A-I-O-S-U-N-E. Meaning, living in right relationship with God, with other people, and all creation. Ang standard ng ating Panginoong Diyos, ang siyang tunay na nagdi-define ng righteousness. To be righteous is to be right with God. At ang kapangyarihan ng Diyos ang nagbibigay ng kapangyarihan ito sa atin. Unless the Lord gives it to us, we will never possess righteousness. See, no amount of man-made effort will result in righteousness. At ito po ay the quality of being right in the eyes of God. See, it includes our character, our nature, our attitude, our conduct, you see. And the Word of God ay mahalaga po yan para po sa buhay nating spiritual. So therefore, kung ano ang definition ng ating Panginoon tungkol sa true righteousness, yun ang ating tatalakayin. Yun yung ating tatanggapin sapagkat He is the true lawgiver. Isaiah 33 verse 22, for the Lord is our judge, the Lord is our giver, the Lord is our king, He will save us. So siya ngayon ang magbibigay ng true definition ng righteousness. It is being right with God. Itong righteousness ay isang katangian ng ating Panginoon na siya po nating mabuting alamin, pag-aralan upang tayo ay makasunod sa panuntunan ng ating Panginoon. When we act with righteousness, we live justly. Meron tayong honesty at meron tayong faithfulness sa pagsunod sa mga instructions ng ating Panginoon. You know, a kingdom reflects the nature of its king. Kapag ang hari ay righteous, definitely ang kanyang kaharian ay mayroong righteousness at kanyang sinasabi sa kanyang mga citizens na kayong lahat din ay dapat na mamuhay ng may katwiran. So, righteousness is the nature and the character of the kingdom of God. And the Hebrew word for kingdom is manlaka. M-A-N-L-A-K-A-H, means dominion and royal government. Ito po ang priority ng Diyos at ito ang kanyang demand para sa ating lahat. Okay. Na hanapin natin, pag sumakita natin, hanapin natin ang kaharian ng ating Panginoon. At tumuon tayo doon tayo mamuhay sapagkat tinanggap na natin ang ating Panginoong Hesukristo bilang Panginoon at tanging tagapagligtas. Okay. And the government of God means His rulership. It means His dominion over the earth, yung kanyang jurisdiction. You see, kaya the first thing that we need and we are supposed to do is to be under God's government. And let the government of God rule over us. Kaya nga, dito nga binanggit yung Matthew 6:33, napaka-importante nito mga kapatid, no? Ang sabi ni Jesus, kapag ginawa nating prioridad ang kaharian ng Diyos, lahat ng iba pang mga bagay na ito na ginugol natin sa ating buhay ay babalik at hahabulin tayo. Ibig sabihin, we just continue to be righteous in the eyes of God and patuloy nating saliksikin ang kanyang kaharian at pagharian tayo. Lahat ng mga bagay na gusto natin makamit ay kusang darating sa atin mga kapatid. Ang prioridad ng kaharian ng Diyos ay nangangailangan ng eksklusibong pag-angkin sa ating buhay. Ibig sabihin,
pagharian tayo ng salita ng Diyos at kapag yan ay nangahari na sa atin, makikita natin na mamumuhay tayo na may katwiran, may kapayapaan, at may katangian ng magiging masayang nilikha. So, kaya nga binanggit niya sa Matthew 6:24, no one can serve two masters. Either he will hate the one and love the other, or he will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve both God and money. Maraming mga tao, they look at life as napakahirap naman ng buhay na to. Bakit ba tayo nilikha pa ng Diyos tapos pahihirapan lang tayo? Maraming mga tao nag-i-struggle talaga. Totoo talaga yan. Maraming mga tao nag-i-struggle sa kanilang buhay. But you know what? God gave us a very simple, isang simpleng paraan upang tayo ay magkaroon ng isang fulfilling life. You know how it is? Simple lang. Sabi niya, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these other things shall be added unto you. So napakasimpleng isang proseso yan na mabuting ating alamin at pagkatapos ipamuhay natin, mga kapatid. Now, ang tanong namin how do we pursue righteousness? Okay, nandito yan. Sa Proverbs 15, verse 9. The Lord detests the way of the wicked, but He loves those who pursue righteousness. So kung nais ng Diyos, ay hangarin natin ang katwiran sa buhay natin. Pero marami naman ang nagsasabi, wala namang righteous Dito sa Romans 3:10, there is no one who is righteous. No, not one. If no one is righteous, who then can really pursue righteousness? Hindi ba? Para naman contradictory ito kasi sabi ng Diyos, dapat mamuhay kayo ng may katwiran, sabi ni Lord. So, alamin natin, napakaganda. Number 1, to pursue righteousness, we must first recognize that we cannot please God in our sinful state. Nasa Romans 8, verse 8. Kailangan pong tumalikod tayo sa kasalanan. And let's stop justifying our deeds. Marami tayong mga justification na sa, kaya naman ganito, kasi ganoon, laging nangangatwiran Hingin lang natin ang awa ng Diyos upang tayo po ay magkaroon ng bagong buhay. At ang kanyang gagawin ay itatransform niya tayo, babaguhin niya yung ating puso, babaguhin niya yung ating kaisipan sa Romans 12 verse 2. At ang gagawin ng Diyos, i-conform niya tayo sa image and likeness ng ating Panginoong Heso Kristo. When we say pursue, is paghahangad. Itaguyod mo sa iyong buhay. Pagsumikapan mo na magkaroon ka ng katwiran sa buhay mo. Huwag yung pangangatwirang mali, kundi katwiran ng ating Panginoon, katotohanan na nagmumula sa ating Panginoon. Hangarin natin na magkaroon tayo ng isang matuwid na pamumuhay. So unang-una, to pursue righteousness, we have to accept the truth. We cannot do it on our own, especially kung ang tao ay nabubuhay sa kasalanan. So we have to stop being sinful. Ikalawa, We pursue righteousness when we pursue the character of Christ and desire holiness more than our fleshly indulgence, mga kapatid. So, ma-avoid natin ang temptation. So, we avoid the temptation to become self-righteous, mga kapatid. Kaya pag naunawa natin ang tunay na katwiran ng Diyos, magkakaroon tayong tinatawag na magiging mapagkumbaba tayo. Makikita natin sa Psalma 25 na yan. Kaya sinabi nga ng ating Panginoon, apart from me, you can do nothing. Sa John 15:5. When we spend time in the presence of God, we become more aware of our own sin and shortcoming. Kaya nga, kailangan natin na itong self-righteous at yung pride ay hindi manatili sa atin, kundi manatili tayo sa presensya ng Panginoon. Kaya nga sa Isaiah 1:18, come now and let us debate your case, says the Lord. Though your sins are scarlet,
they shall become as white as snow. Though they are red like crimson, they shall be like wool. Number And of 3, course, pursuing righteousness, yun yung ikatlo. pangatlo, begins with a humble heart. When we seek the continual presence of God. Ang paghahangad ng katwiran ay nagsisimula kapag ang isang mapagkumbabang puso ay naghahanap na patuloy sa presensya ng Diyos. Sa James 4:10, humble yourselves before the Lord and He will exalt you. 1 Peter 5:6, the humble, believing heart leads to a lifestyle of righteous action acceptable to God. And Psalm 15:10, to create in me a clean heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. And of course, ang ikaapat, a heart that is right with God results in a life that bears fruit. Ibig sabihin, ang isang puso na laging namumuhay na may katwiran mula sa Diyos ay nagbubunga ito. Galatians 5:22-23, ito ay, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, and temperance. And also in Mark 4:20, and these are they which are sown in good ground, such as hear the word and receive it, and bring forth fruit, some 30-fold, some 60, and some in 100. Now, the only way for sinners to be righteous before God is through faith in our Lord Jesus Christ. When we believe the Word of God, na nagsasabi sa atin na sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo ay namatay siya sa krus at ang kanyang kamatayan ang naghatid ng ating kapatawaran nating kasalanan at ang kanyang righteousness ay was imputed to us. Ang Diyos ay nagsakripisyo para sa atonement ng ating makasalanang pagkatao. And God credits this to us as righteousness. Doon sa Old Testament, men were declared righteous when they believed God and acted on it. Sa Genesis 15:6 and Galatians 3:6 and James 2:23. And before Pentecost in Acts 2 verses 1 up to 4. Ang mga nilalang, mga tao noong Old Testament, they pursued righteousness by keeping God's law. Kanilang hinahangad na mamuhay ng mayroong kabanalan and they walk humbly with God. Nasa Micah 6:8 yan. So, no one was justified by rule keeping but by the faith, by faith po mga kapatid, that enabled them to obey God. Romans 3:20 at Galatians 2:16. So makikita natin na mahalaga ang pananampalataya para po sa pagiging matuwid natin. Si Abraham, naniwala siya sa Diyos, nagtiwala siya sa Diyos, and it was credited to him as righteous. Yung Romans 4. Romans 4:2-5 and Romans 4:19-25. Basahin natin. For if Abraham was justified by works, he has something to boast about, but not before God. For what does the Scripture say? Abraham believed God, and it was credited to him as righteousness. Now to the one who works, the wages are not credited as a favor, but as what is due. But to the one who does not work, but believes in him who justifies the ungodly, his faith is credited as righteousness. Without becoming weak in faith, he contemplated his own body, now as good as dead, since he was about 100 years old, and the deadness of Sarah's womb. Yet, with respect to the promise of God, he didn't waver in unbelief, but grew strong in faith, giving glory to God, and being fully assured that what God had promised, he was able also to perform. Therefore, it was also credited to him as righteousness. Now that for his sake only was it written that it was credited to him, but for our sake also, to whom it will be credited to us, who believe in him, who raised Jesus our Lord from the dead, he who has been delivered over because of our wrongdoings and was raised because of our
justification. Yung Romans 1:17, for in it the righteousness of God is revealed from faith to faith, as it is written, the righteous shall live by faith. So dito makita natin mahalaga po ang pananampalataya, kaya lagi tayong nagkakaroon ng mga pag-aaral tungkol sa ating faith upang ito po ay lalo nating maunawaan at higit sa lahat ito ay ating ipamuhay. So ano ba ibig sabihin ng living a righteous life? Ganito po yan mga kapatid. Nung tayo ay dumaan sa justification, dahil sa sakripisyo ng ating Panginoon, tayo napatawad at yung kanyang righteousness ay naibigay sa atin. At ngayon, yung ating mga mabubuting gawa ay nagpapahayag na tayo ngayon ay may katwiran na sa buhay natin. At yung ating mga mabubuting mga pagkilos sa buhay natin, pagsunod natin sa ating Panginoon, ito po ay proof, kapahayagan, na tayo ngayon ay under the rulership of God, na tayo ngayon ay pinaghaharian ng kaharian ng ating Panginoon, at ito ay proof na tayo ngayon ay may bagong buhay mula sa ating Panginoon. At truly, we have entered the kingdom of God. So this is the way of the life of every Christians who live in the kingdom of God. May pananampalataya, may pagtitiwala, may pagsunod sa ating Panginoon. Merong mga tao, hindi ho nila naunawaan kasi ang patungkol sa paghahari ng kaharian ng Diyos. Kaya salamat sa Lord at binibigyan niya tayo ng pagkakataon upang ito ay ating talakayin at magbigay ng kaliwanagan sa maraming tao. Dahil mahalaga po kasi ang pamumuhay ng may katwiran, totoo yan. Kung mapapansin mo ang sanlibutan ngayon, nakupunong-puno po ng unrighteousness. Kahit saan ka tumingin, sa mga news makikita mo na lang. Kaya mahalaga na ito po ay ating alamin at spread natin, i-share natin sa maraming tao patungkol sa kaharian ng Diyos at ang katwiran na nais ng Diyos na ipamuhay ng bawat nilalang. At paano natin malalaman kung ang isang tao ay born again nga? Paano natin malalaman kung ang isang tao ay tunay na nasa kaharian ng ating Panginoon? Bago ka na, kapatid. Righteous ka na. May katwiran ka na. Ayaw mo na sa kasalanan. Ika nga, straight ka na. You are a person of utmost integrity. Malalim na ang iyong pagiging makatwiran. Nabubuhay ka na ngayon sa katotohanan. Napakataas ng iyong integrity. At yan ay naganap dahil sa kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo. At hindi lamang yan, at dahil sa bagong buhay na tinanggap natin, concerned na din tayo sa pagsunod sa Panginoon, concerned na din tayo sa kalagayan ng ating kapwa. Ang nais natin ngayon, magkaroon din sila ng isang buhay na may righteousness upang ma-enjoy nila, maranasan nila ang kabutihan at pag-ibig ng Diyos. So ano ba paano mo makikilala kung ang isang tao ay righteous? Ano nga ba ang itsura ng righteousness? So makita na sa Proverbs 11, Yes. mga kapatid. Sa Proverbs 11, mga kapatid, we see the words righteous or righteousness 13 times, repeated 13 times. And we are being encouraged to live righteously. But how can we know what righteous living looks like? The word righteous is defined as just, upright, good, or God-fearing. Kaya tignan natin itong Proverbs 11, mga kapatid. First, living a righteous life. Proverbs 11:3, it says, a righteous life will be lived by a person of integrity. Ang tuntunin ng matuwid ay katapatan, ngunit ang masama ay wabasakin ng kanyang kataksilan. And sa Proverbs 11:5, it says, a righteous person will be blameless. Mas panatag ang landas ng tapat, ang pamumuhay, ngunit nabubuwal ang masama sa sariling kabuktutan. And sa Proverbs 11:9, it says, the righteous use their knowledge, and that they spread righteousness to others. Ang labi ng walang Diyos sa iba ay mapanira, ngunit ang dunong ng matuwid ay nagliligtas ng kapwa. Proverbs 11:18, anuman ang aanihin ng masama ay walang kabuluhan, ngunit ang gawang mabuti
ay may pagpapalang taglay. Proverbs 11:21, it says, God delights when we choose to live in righteousness. Ang taong masama ay di makaliligtas sa kaparusahan, ngunit hindi maaano ang nabubuhay sa katwiran. So kapag binasa natin itong mga listahan na ito Para sa... namang ang hirap gawin. parang mahirap nga gawin, no? Oo nga. Kaya maraming bumabagsak dito sa areas na ito. But as believers, we know the Holy Spirit lives in us. Nasa atin ang banal na Kaya itong kinasabing katwiran na mula sa Diyos ay is a desire of our hearts. At natutuwa ang Diyos kapag tayo ay namumuhay na may katwiran mula sa Kanya, mga kapatid. And of course, we see that the results of living a righteous life ay napakaganda, mga kapatid. Kaya nga dito sa binasa natin sa Proverbs 11, sinasabihan tayo that when we choose to live a righteous life, we will be delivered from death, trouble, and destruction. Kaya purihin natin ang Diyos na banal. And when we choose to live a righteous life, it benefits others. Yes. Sa Proverbs 11:30, the fruit of the righteous is a tree of life, and whoever captures souls is wise. Ibig sabihin, kapag tayo lumalakad ng may integridad, may katwiran mula sa Diyos, at naghahagan ng kabululan, at ginagamit ang ating kaalaman sa salita ng Diyos upang isa pamuhay sa ating buhay, tayo namumunga na maaring matutunan ng iba. Kaya sinasabi ng talata na ang mga nagbubunga ng katwiran ay nakakakuha. Ibig sabihin na nakaka-promote ng naiinganyo na makakuha ng kaluluwa na wala sa ating Panginoon. Ibig sabihin ay nakikilala ng iba si Jesus sa pamamagitan ng paraan ng ating pamumuhay, mga kapatid. We have to remember, marami ho ang nakatingin sa atin, mga kapatid, ha? Many are looking at how we live. In Hebrews 12, verses 1-2, kaya nga, dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, tanggalin natin ang anumang balakid at ang kasalanang kumakapit sa atin. Buong tiyaga tayong tumakbo sa takbuhing nasa ating harapan. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus. Sa Kanya, nakasalalay ang ating pananampalataya mula simula hanggang katapusan. You remember when we read the gospel books, ang ating Panginoong Hesukristo, nung siya ay bata pa, di ba? As he grew up, he lived a righteous life. See? At kanyang ipinapahayag ang salita ng ating Panginoon. Kaya namamangha ang maraming mga tao sa kanyang mga salita. Kapag siya po ay nangungusap, na-amaze sila. Bakit bata pa lang itong taong ito ay napakalalim na ng kanyang karunungan, napakalawak na at napakalalim ng kanyang integridad. At nung panahon ng kanyang malaki na siya, nakita natin ang kanyang mga pagtuturo. Lahat yun ay punong-puno po ng katwiran. Pagkat nasa kanya ang kaharian ng ating Panginoon. At lalo na nung dumadaan siya, nung sa Passion of Christ, nandoon pa rin ang kanyang pagiging matuwid. Nasa kanya pa rin ang malalim na pagnanasa, na pagsunod sa ating Diyos Ama. So despite of all this, hostilities, yung mga negative situations ang nagaganap sa buhay niya, napanatili niya makapamuhay ng may katwiran. Dito ay sinasabi din sa atin ng ating Panginoon, sa example ng buhay ng ating Panginoong Hesukristo, yes, it may be hard to live a righteous life. Ngunit naririyan po ang banal na Espiritu upang tayo po ay tulungan. The Holy Spirit ay ang kapangyarihan upang magampanan natin ang isang buhay na naaayon sa panuntunan ng ating Panginoon. After all, nandirito na tayo sa kaharian ng ating Panginoon, tayo po ay may protection, meron tayong guidance, meron tayong power sa buhay natin. Kaya dapat yung prayer natin, my life, ang buhay ko, ay magiging isang total commitment. I will be committed to live in this kingdom of God. I will live. Lalayo na ako sa kaharian ng kadiliman
once and for all, dito na ako sa buhay ng kaharian ng ating Panginoon. Ito ang isang mas magandang buhay, mas mabuting buhay. And I will make Jesus Christ as my King. And I will live 24/7 a righteous life. Kaya sa ating pag-aaral, binigyan tayo ng dalawang salita, kaharian at katwiran. Alam niyo ba na ang righteousness ay may power? Yes, may power yan. At saan nanggaling yung kapangyarihan ng righteousness na yan? Well, it comes from the King na ibinigay sa atin. You see, kaya yung Hebrews 1:8-9, nasasaad po mga kapatid. About the Son, however, God said, your kingdom, O God, will last forever and ever. You rule over your people with justice. You love what is right and hate what is wrong. That is why God, your God, has chosen you and has given you the joy of an honor far greater than He gave to your companions. Sa NASB, but regarding the Son, He says, your throne, O God, is forever and ever, and the scepter of righteousness is the scepter of His kingdom. You have loved righteousness and hated lawlessness. Therefore, God, your God, has anointed you with the oil of joy above your companions. Take note of the word scepter. Ito po ay simbolo ng hari. It symbolizes the king's royal authority. Now, kapag yung kanyang scepter o setro ang tawag nila sa Tagalog, in-extend sa iyo. Ibig sabihin, ikaw ay pwedeng humarap sa harapan ng hari. At kapag kayaan ay sumusunod tayo sa panuntunan ng ating Panginoon, tayo po mga kapatid ay makakapasok sa kaharian ng ating Panginoon. We will remain to be a resident to us. You see, ang sinasabi ng Panginoon sa atin dito is, siya ang hari, siya ay may royal authority. Mabuti na tayo ay sumunod. At kapag tayo ay sumunod, ibibigawad po ng Panginoon yung kanyang mga pagpapala sa atin. At kapag tayo ay kanyang inalaw na humarap sa kanyang harapan, you know what it means? Come, lumapit ka sa akin. Yun ang ibig niya sabihin. I will bless you. I will overload you when you come into my divine presence. At paano tayo dapat na mamuhay sa kaharian ng ating Panginoon? Naku, napakaganda kapatid. Alam na natin lahat yan. The Sermon on the Mount. Yan po, pag binasa nyo diyan sa Matthew 5, nakalagay lahat yan mga kapatid. Pagka binasa mo, sasabihin mo lang na, paano ba naging kingdom living ito? Nakalagay dito, diba? Happy are those who know they are spiritually poor, the kingdom of heaven belong to them. Happy are those who mourn, God will comfort them. Happy are those who are humble, they will receive what God has promised. Happy are those whose greatest desire is to do what God requires. God will satisfy them fully. See? Happy are those who are merciful to others. God will be merciful to them. Happy are the pure in heart. They will see God. Happy are those who work for peace. God will call them His children. Happy are those who are persecuted because they do what God requires. The kingdom of heaven belongs to them. Happy are you when people insult you and persecute you, and tell all kinds of evil lies against you, because you are my followers. Be happy and glad, for a great reward is kept for you in heaven. Now this is how the prophets who lived before you were persecuted. Pag tinuloy mo pa ang iyong pagbasa sa Matthew 5, nangusap din at nagturo ang Panginoon tungkol sa salt and light. You must be the salt and light of the world. Sabi niya, nagturo din siya about the teaching about the law. Ando doon yung pagtuturo tungkol sa anger, ang pagtuturo tungkol sa adultery, tungkol sa divorce. Nandoon din nagturo siya about swearing or vow. And then, nandoon yung pagtuturo din niya about love of the enemies. So pag binasa mo yung buong Matthew 5, at saka tinuloy mo pa, ito po lahat mga kapatid ay patungkol kung paano dapat tayo mamuhay sa loob ng kaharian ng Diyos. You see, magandang pag-aralan din niya. Kaya you on your own, pag-aralan din po ninyo yan, mga kapatid. So ito po ay mahalagang pag-aaral, yung righteousness.
Ito po ang nais ng Panginoon sa atin. At ano ba ang benepisyo? Na tayo ay namumuhay sa righteousness ng ating Panginoon. Sabi ng iba, bakit kailangan pa akong maging matuwid ang buhay ko? Tingnan mo naman yung ibang tao dyan, ano pinaggagawa. Diba? Everybody's doing it. So, paano nangyaring mali yun? Samantalang ang daming tao gumagawa nun. So, it must be right. So, hindi naman po ganun ang tama. Hindi ko mo ginagawa ng maraming tao, tama na yun. Kailangan po alamin natin yung God's standard kung ano ang true righteousness. Ano bang magagawa niya kapag ako ay namuhay ng matuwid? Naku, kung ano-ano lang ang sasabihin ng ibang mga tao, baka ako pa ang sabihin na mali ako diba? So, akala ko kasi natin, yung mga panuntunan ng Diyos ay hindi makabubuti sa atin. Yan kaya nung isang mga maling opinyon ng maraming mga tao Kaya kung minsan tayo, alam nyo, we labor every day, we struggle every day, samantalang simple lang ang tinuro ng ating Panginoon para tayo po ay magkaroon ng isang simple and very fulfilling life. Sabi niya, seek first the kingdom of God and His righteousness. No, ang daming mo pwedeng ikabit. And marami kang pwedeng ikabit na word doon Pero ang nilagay ng salita ng Diyos, His righteousness. So meaning to say, yung righteousness ay mahalaga. Pagiging matuwid, ayaw mo na sa kasalanan, iwas ka na sa world of darkness, kundi dito ka na mamumuhay ngayon sa liwanag. Ano bang magagawa niyang righteousness na yan sa buhay ko? Tsaka isa pa, ang dami namang tao dyan, Hindi naman matuwid ang buhay. Sila pa nga yung mayaman. Sila pa yung ang sarap ng buhay. Ika nga, bakit naman ako, nagtsatsaga naman ako nandito? Bakit parang mayroong pang mga kakulangan sa buhay ko? Ay, naku mga kapatid, pakinggan nyo, napakaganda. Ano ba ang benepisyo? Ano ang makukuha mo? Bakit mahalaga na tayo ay mamuhay ng may katwiran? So, unang-una, yung righteousness, you know what? Ito po ay nagbibigay sa atin ng true stability, katatagan ng buhay. Meron tayong success, magkakaroon tayo ng malusog na katawan, meron tayong wealth that lasts, matagal. At yung righteousness, it positions us. So inilalagay tayo sa isang maganda ng kalalagayan ng buhay na kung saan yung mga difficulties natin sa buhay natin na dumadating sa buhay natin, mahahakbangan po natin lahat yan, mga kapatid. At hindi ka natitingin sa ibang tao. Titingnan mo na lang ang pamamaraan ng Diyos sa iyong buhay. Ano si Asaph? Nagtanong din Ganon din ang kanyang katanungan, yung sinabi ko. Bakit yung iba, ang dami-daming tao dyan, kung ano pinaggagawa nila. Sabi niya, they are living a wicked life. Pero bakit parang ang mas maganda pa yung buhay nila? Dito sa Psalm 73, verses 2 to 5 and 12 to 13. Ngunit ang sarili halos bumagsak, sa paghakbang ko'y muntik nang madulas. Sa taong mayabang ako'y naiinggit nga, at sa biglang yaman ng mga masama. Ni hindi nagdanas ng anumang hirap, sila'y masisiglat, kataway malakas. Di tulad ng ibang naghirap ng labis, di nila dinanas ang buhay na gipit. Kasi si Asaph, he was so troubled. Kasi nakita niya kasi Well, ganun din ho tayo, Marami ho tayong mga nakikita. Kaya, ang nangyari sa kanya, parang he lost his attempt to live a righteous life. Kasi talagang nandoon talaga every day. You know what? Kailangan po talaga nandoon yung pagsisikap natin Pag makita mong mali, huwag mo nang gawin. At kung ano ang mabuti, alam naman natin sapagkat nag-aaral tayo sa salita ng Diyos, pagsikap natin, gawin natin. Talagang magkakaroon ng battle Tama, mali, mabuti, hindi, alin ba ang gusto ng ating Panginoon. Nakita niya yun. Hanggang sa nagkaroon ng pagbabago ang kanyang kaisipan nung makatanggap siya ng revelation mula sa ating Panginoon. Nagbago ngayon ang kanyang pananaw. Tiningnan niya ngayon ang sitwasyon mula sa mata ng ating Panginoon. At yung kanyang entire perspective, nagbago ito. Nandito yun sa Psalm 73, 16 to 20.
Kaya't sinikap kong ito'y saliksikin, mahirap-hirap mang ito'y unawain. Gayunman sa templo'y doon ko natuklas, na ang masasama ay mapapahamak. Dinala mo sila sa dakong madulas upang malubos na kanilang pagbagsak. Walang abog-abog sila ay nawasak, kakilakilabot yaong naging wakas. Parang panaginip na ako'y magising, pati anyo nila'y nalimutan na rin. Kaya yung mga iba't ibang sitwasyon, mga kapatid, ito po ay isang malaking pagpapala ng Diyos sa atin. Dati, nung tayo ay nasa mundo, iba ang pananaw natin eh. Pero ngayon nandirito na tayo sa loob ng kaharian ng ating Panginoon, iba na rin yung pananaw natin. Napakaganda. Sapagkat tinitingnan na natin ang lahat ng bagay ayon sa pamamaraan ng ating Panginoon. Hindi ba napakaganda nun? Tsaka napansin mo ba, if you look at things and view things in accordance to the eyes of God, in accordance sa kanyang pamamaraan, di ba? Pagkatapos mo matingnan, nagkakaroon ng kapayapaan ang iyong isip, ang iyong puso, ang iyong pagkatao. Ganito nangyari kay Asaph. Nakita niya yung wickedness na maraming mga tao. Pero nung kanyang binigyan siya ng revelation ng Diyos, nagbago yung kanyang buong perceptive. Kaya yung Psalm 1 verses 4 to 6. Hindi gayon ang sinumang gumagawa ng masama, ito ay tulad ng ipa. Hangin ang siyang nagtatangay, sa araw ng paghuhukom, parusa niya'y nakalaan. Siya'y hihiwalay sa grupo ng mga banal. Sa taong matuwid, si Yahweh ang pumapatnubay, ngunit ang taong masama, kapahamakan ang hantungan. Yan ang nagaganap sa buhay ng mga taong walang relasyon sa Diyos at namumuhay sila sa makasalanang uri ng buhay. Pero ang isang mataong righteous, kakaiba naman ang kanyang istorya sa buhay. Dito makita mo sa Psalm 1 verses 2 to 3. Ganito naman ang mga righteous living. Sa halip, kasiyahan niyang sumunod sa kautusan ni Yahweh, binubulay-bulay niya ito sa araw na at gabi. Katulad niya ay punong kahoy sa tabi ng isang batisan, laging sariwa ang dahon at namumunga sa daktang panahon. Ano man ang kanyang gawin, siya'y nagtatagumpay. So yan ang buhay ng isang taong mayroong righteousness. So anong nangyayari kapag tayo ay may righteousness? Tumitibay po ang buhay natin, mga kapatid. Kasi ang pananaw na natin hindi na ayon sa pansarili nating opinion, ayon sa nagaganap sa paligid, kundi ayon sa panuntunan ng ating Panginoon. Ang success na sa atin, pati nga sa kalusugan eh. Dati-dati, iba ang pananaw natin sa kung paano natin i-handle yung ating health. Pero ngayon, napakaganda ng pamamaraan ng Panginoon upang tayo ay manatili na may magandang kalusugan. So, una yan. Ikalawa, Pangalawa, mga kapatid, no? Bakit, ano ba ang mga benepisyo ng righteousness? righteousness? Ito ang tinatalakay natin ngayon, mga kapatid. Pangalawa, righteousness attracts God's favor. Ang katwiran ng Diyos ay umaakit ng pabor ng Diyos dahil siya ay matuwid, mga kapatid. Siya ay tumitingin sa lahat ng naghahangad na mamuhay ng matuwid sa pananampalataya. Kaya sinasabi niya, dapat nating hanapin ng Diyos na iabot ang kanyang sentro sa atin. Sa Hebrews 1:8-9, ang iyong trono, O Diyos, ay magpakailan paman. Ikaw ay maghaharing may katarungan. Katarungan ay iyong mahal sa masamay na mumuhi. Kaya naman ang iyong Diyos, tanging ikaw ang pinili, higit sa sinumang hari, kagalakang natatangi. Ito pong tinatawag na sentro na kanina sinabi ni Sister Remy, ay simbolo ng otoridad ng hari. Sino man sa ilalim ng sentro ng hari ay nasa ilalim ng kanyang proteksyon at pangangalaga, mga kapatid. Ayon sa kaugalian, hahawakan ng isang hari ang kanyang sentro sa kanyang kanang kamay. Gumagamit ang Biblia ng katulad na larawan na upang tukuyin ang Diyos bilang hari. Ang mga nasa ilalim ng pabor ng Diyos ay sinasabing nasa kanyang kanang kamay, habang ang nasa ilalim ng kanyang paghatol ay nasa kanyang kaliwa kamay. Nangangahulugan ito, mga kapatid, kung ihahanay mo ang iyong sarili sa Diyos, sa katwiran, iuunat niya ang kanyang sentro at itutuon niya ang kanyang pabor sa iyo. At ang mga bagay na pinaghirapan mo sa buong buhay mo, dahil ibibigay niya mga lahat ng pinaghirapan mo sa iyong buhay, ito ay makakamtan naman sa pamagitan ng kanyang pagbibigay sa iyo
na mga bagay na kailangan mo. Iyan ang kapangyarihan ng makaharing otoridad. Sinasabi ng Biblia na ang paraan upang gawin ang otoridad ng Diyos para sa atin ay ang kanyang tayo ay makapamuhay ng matuwid. Kaya sinabi nga ni Jesus, hanapin mo na ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katwiran at pagkatapos ang lahat ay idaragdag sa atin. Kaya bago idagdag o idaragdag sa atin ang lahat, dapat mo nang mauna ang katwiran ng Diyos. Amen. Kapatid, kasi kung minsan tayong mga tao, sometimes we come to a point in our lives na dumating na ako sa edad kong ito, walang nangyari. Sayang. Lahat ang pinaghirapan ko, sayang lang, baliwala. Walang kwentang mabuhay. Di ba? Naririnig po natin niya, sa dami ho nating tao dito sa buong mundo, merong mangungusap ng ganyan. Ngunit kapag tayo po ay nasa kaharian natin Panginoon at nanumbalik tayo sa presensya ng ating Panginoon, lahat po niyang managanap sa buhay natin, ayusin ng Diyos. Pahahalagahan ho ng Diyos yan. At hindi mo namamalayan, akala mo baliwala lang yan. Biglang darating na lang sa iyo ang isang magandang pangyayari na sasabihin mo, mabuti pala ang Diyos. Wala palang nasasayang sa buhay natin kapag tayo ay nakaugnay sa ating Panginoon. Sapagkat kailangan ihanay po natin ang ating sarili sa linya ng Panginoon. At yan ay ang katwiran, ang righteousness. We have to align ourselves in the righteousness of God. Ito yung ikatlong benepisyo. Bago ko, naalala ko lang, Sister Emmy, no? Pag binasa mo yung Salmo 36, 5 and 6, makikita mo ang kagandahang loob ng Diyos sa atin, yung kanyang Yes. pag-ibig, no? Sinasabi sa atin, we are not to discern the future. Hindi natin kailangan pang alalahanin kung ano ang kahihinatnan natin. Ang sinasabi ng Diyos, we are to be faithful sa kanyang mga salita. Maging faithful lang tayo at ang katwiran ay mapapasa atin at ang lahat ng mga bagay na kailangan natin ay mapapasa atin. Ang sinasabi ng Diyos, ang nakaraan ay the past is great and the present is greater, but the future will be greatest sapagkat mayroon tayong living hope, mayroon tayong mana na makakamit sa ating Panginoon. Karagdagan lang yung mga kapatid. Pangatlo na pa. Pangatlo. Pangatlo. The pursuit of righteousness is the secret to maturity, understanding, and discernment in kingdom living. Kapag ang isang tao po ay nabubuhay with unrighteousness, we misalign ourselves with God. At ito po ay nag-i-stunt ng ating growth. Ika nga nababansot, mabagal o walang paglago yung ating buhay. We do not progress beyond the stage of being spiritual babies. Pero kapag tayo po ay nabubuhay ng may katwiran, na may righteousness, mapapansin mo, ikaw kapatid, alam mo, mapapansin mo to. Mapapansin mo yung pagbabago, iba ka. Mas marunong ka. At saka yung pangatwiran mo, even the way you speak, the way you move, the way you think, alam mo, magiging iba Mararanasan mo, ikaw mismo, mararanasan mo, makikita mo ang pagbabago sa iyong buhay. Then, maintindihan mo na, oo nga naman, ito ang sikreto sa buhay. Maging matuwid ka. Then, mapapansin ng mga anak mo, Nay, ba't hindi ka na gano'n? Dati, kung magalit ka, ganito. Kung magsalita ka, ganito. Pero ngayon, Nay, ang bait mo na. Sabi din mo, Nay, ang bait mo na. Bakit? Halika anak, mag-attend ka, sama ka sa akin sa fellowship. Di ba? Totoo kapatid. Righteousness brings us maturity. Nagkakaroon tayo ng isang malalim na pangunawa sa ating kapaligiran, sa maraming tao, naintindihan mo na bakit sila ganon. Kumisan, nung araw, nung wala pa tayo sa ganitong klase ng gawain at hindi pa natin naunawaan yung righteousness, patamang ganyan, di ba? Negative tayo, pagtingin natin sa ibang tao, nangungusap pa tayo ng hindi maganda sa ating kapwa. Pero ngayon, naunawaan na natin kung bakit sila ganon, naunawaan natin ang sitwasyon ng buhay. Bakit ganito? Minsan meron, minsan wala. Bakit may problemang ganito? Bakit may ganito pangyayari? Alam, nakakatuwa.
Ang lalim na ng pangunawa mo, kapatid. Kaya kapag kausap mo yung ibang mga raming tao, wow, sister, iba ka na ngayon, ha? Di ba ganoon? Kaya mahalaga yun eh. Let's pursue a life of righteousness. Kasi pag hindi, naku kapatid, kalimbawa, pabago-bago ka. Ngayon, good ka. Bukas, ay hindi, mali ang gawa mo. Tapos ngayon today, righteous ka. Tapos ay mahirapan ho tayo niyan, mga kapatid. Kailangan ho, focus lang po tayo sa pamumuhay ng may katwiran. Ikaapat, righteous living. Idagdag ko yung Matthew 5:6, no? Blessed are they that withstand hunger and thirst for righteousness, for they shall be filled. Yung salitang filled means to satisfy and to feed. So kung nangangailangan ka ng understanding and discernment, ipipil yan. Pupunuin ng Panginoon. Pupunuin yan ng ating Panginoon. Ikaapat, Righteous living is the key to receive blessings, benefits, provision, or prosperity of the kingdom. Kaya napakahalaga na ituro natin sa mga mananampalataya ang kahalagaan ng personal na katwiran na mula sa Diyos sa pang-araw-araw nating buhay. Napakaraming hindi na nakakaalam nito at kailangan paano natin ihahanay ang kanilang buhay sa Diyos. Kung paano natin sasabihin na ang katwiran mo ay hindi katwiran ng Diyos. So mahihirapan sila mga kapatid bilang manggagawa at bilang tagapagsalita ng ating Panginoon. Nakita natin ang kahalagahan ng katwiran mula sa Diyos ay nagbibigay ng pagpapala, benepisyo at provision o kasaganahan sapagkat ito'y kaharian ng Diyos na hindi natin itutulad sa kaharian ng mundo na puro akin to, akin yan, wala karapatang kunin ito. Kaya sa kaharian ng Diyos, nandun lahat na mula sa Diyos lamang ang magagandang provision at prosperity sapagkat ito'y galing sa Diyos. we have to learn to align our lives with God. At kailangan alam din natin kung minsan tayo po ay misaligned. So kaya ang nangyayari kasi, hindi natin namamalayan bakit walang dumarating, bakit may ganito mga situations, may mga difficult situations. Sapagkat ang kaharian ng Diyos ay punong-puno ng biyaya para sa atin mga kapatid. You know, and as believers of the kingdom of God, we have a pipeline to the supply of the kingdom of heaven. At itong pipeline na ito ay ginagamit ng Panginoon upang makarating sa atin ang mga blessings natin mula sa ating Panginoon. Pero itong pipeline na ito dapat malinis, dapat clear, walang nag-o-obstruct, walang nakabara, and it must be kept open. Doon sa end ng Diyos, bukas yun lagi. Yung sa atin, dyan ngayon nagkakaroon ng suliranin. Kailangan panatilihin ho natin na ito ay clear. At ano ang paraan para maklear ho itong pipeline na ito at makarating sa atin ang pagpapala ng Diyos? Righteousness. You see, kaya kung minsan we ask ourselves, why? So ngayon, alam na natin. So, yung righteousness na yan ay mahalaga ngayon sa buhay natin. Ito ay tumutukoy ngayon sa pamaraan ng ating buhay. How are we living our lives? Are we living a righteous kind of living? Kaya kasama dito, kapatid ha, nakapaloob din dito, yung Matthew 25, yung parable of the talents, na ano man ang ibinigay ng Panginoon sa atin, gamitin natin ng maayos sa ikaluluwalhati ng ating Panginoon. Ikalima, righteous living gives us protection and promotion. Okay? Kaya nga, when we actively pursue righteousness in our daily living, in obedience in Christ's command, we enjoy a level of security and protection, mga kapatid, than those outside the kingdom of God. Ibig sabihin, outside the kingdom of God, ito yung kingdom of the world. This does not mean that we never face trouble or difficulty, no? Dahil nandito tayo sa mundo or negative circumstances. It does mean that even during such negative times, the favor of God
rests upon us. us. Nasa atin pa rin ang favor. Kaya nga dinideliver tayo safely and triumphantly through. Kung ano man ang ating gawain, laging nakasubaybay ang ating Panginoon sa atin. Kaya nga nasabi ni Job sa 36:7, ang matuwid ay kanyang iniingatan, ginagawang parang hari at binibiyang karangalan sa lahat ng sandali. Hindi lang tayo pinoprotektahan ng ating Panginoon, kumbaga ibinubuhat tayo kung sa palagay natin napakabigat ng ating dalahin. Sa ilalim ng protection at pabor ng Diyos, ginagawa niya ang lahat upang maibsan ang kabigatan sa ating kalooban o yung dinadaanan natin. Binibigyan niya ng daan upang malampasan natin kung ano mang balakid na nasa harapan natin, ano man ang hawa ng buhay, upang tayo lubos na makapanatili sa Kanya. Kaya ituon lang natin ang ating paningin sa ating Panginoon at makikita natin ang Kanyang pag-iingat. Not Katulad ng only sinabi God ni Job. protects us, God also promotes us. He lifts us up, kapatid. So, sa mundo, ang promotion, sinong kilala mo, kanino ka malakas, pero ang Diyos, alam niyo po kung ano ang kanyang tinitingnan? Righteousness. Ipopromote ka niya, mga kapatid. Kaya, let us keep our pipeline clear of any obstructions. God will not do it for us. We have to do it ourselves. God will not force us to live a righteous life. Kaya lang, mahalaga na unawain natin ito. Intindihin natin para ang favor ng Diyos ay laging sumaating. Kaya yung Psalm 5 verse 12, Pinagpapala mo, O Yahweh, ang mga taong matuwid at gaya ng kalasag, protektado sila ng iyong pag-ibig. tingnan natin si Joseph. You remember Joseph? Hindi ba? Alam niyo ba kung ano ang nag-promote sa kanya? Righteousness. Di ba? At tinitempt nga siya ng asawa ni Potiphar eh. Nung hindi siya pumayag, inakusahan siya. At pagkatapos kinulong siya. Nung nakulong siya, nanatili pa rin ang kanyang pagiging makatwiran. Dumating yung panahon na nangailangan yung hari na interpret yung kanyang dream. At si Joseph lang ang nakapagbigay ng kahulugan ng dream. You know what? From a position of being a slave, ginawa siya binigay siya na isang mataas na position sa kaharian. So, ano ang naging sikreto upang ma-promote si Joseph? Nanatili yung kanyang righteousness, nanatili yung kanyang katwiran, nanatili yung kanyang pagsunod sa ating Panginoon. Iginalang niya ang pamamaraan ng Panginoon. Hindi ako bibigay sa mga maling pamamaraan. Dito pa rin ako kay Lord. So dito makikita natin mga kapatid, ang isang patuloy na pamumuhay na may righteousness, the Lord protects us and promotes us. At hindi lang yun. God's promotion is not only giving you material things. God will bless you in every area of your lives. Your business will flourish. See, there will be a lot of blessings that will come your way. God will open doors for you because He wants to promote you. You will experience abundant blessing, spiritual blessings, material blessings. See, samantalang yung iba, they were asking, oh, what is happening? Bakit ganyan ang nangyayari sa buhay mo? Bakit yung mga maraming tao may shortages? But ikaw, what? Meron kang abundance. You know what? At God's right timing, the Lord will exalt you. The Lord will promote you. Ika-anim, righteous living, God watches over us and listens to us. Of course, the Lord listens to the righteous. Psalm 34 verses 15 to 17. Mga mata ni Yahweh sa matuwid na katuon, sa kanilang pagdaing, lagi siyang tumutugon. Sa mga masasama, siya'y tumatalikod, at sa alaala sila'y namawawala. Agad dinirinig, daing ng matuwid, inililigtas sila sa mga panganib. Amen. And then, you know what? The Lord assures us na kapag tayo po ay sumusunod sa kanyang pamamaraan ng katwiran, we can be completely confident that when we pray to God, the Lord listens to us. At siya po ay tutugon sa ating mga panalangin. Yung 1 John
5:14 to 15. May lakas loob tayong lumapit sa Kanya dahil alam nating ibibigay niya ang anumang hingin natin kung tayo naaayon sa Kanyang kalooban. At dahil alam nating pinakikinggan nga niya tayo, alam din nating ibinibigay niya ang bawat inihiling natin sa Kanya. Ikapito, righteousness brings deliverance. Hindi lamang tumutugon ang Diyos sa ating mga kahilingan. But He also delivers us from and through the difficulties of life. Alam mo, lugod kasi ang Diyos sa mga taong namumuhay na may katwiran eh. Siyang-siya ang kanyang mata, siyang-siya ang kanyang puso. Lugod na lugod siya, kaya kapag may mga troubles, ang mga righteous, syempre meron eh, nandito tayo sa mundong ito, no? The world will make you suffer, sabi nga, but be brave, I have overcome the world, sabi nga ng ating Panginoon. Alam nyo, nandiyan po ang protection ng Panginoon. Hahanguin niya tayo sa mga iba't ibang mga difficulties na dinaraanan natin. Psalm 34:17 to 22. Agad dinirinig daing ng matuwid, inililigtas sila sa mga panganib. Tinutulungan niya mga nagdurusa at di binibigo ang walang pag-asa. Ang taong matuwid may suliranin man, sa tulong ni Yahweh agad maiibsan. Kukupkupin siya ng lubos-lubusan, kahit isang butoy hindi mababali. Ngunit ang masama ay kasamaan din sa taglay na buhay ang siyang kikitil. Mga lingkod niya ay kanyang ililigtas, sa nagpapasakop, siya ang mag-iingat. You know, as long as we live our lives, living a righteous life, and we align ourselves with God, the Lord will deliver us from all our troubles. Righteousness becomes a solid foundation ng ating buhay. Yan po ang ating matibay na foundation ng buhay natin sapagkat ito ay kalugod-lugod sa ating Panginoon. Kaya when we build our lives, we live our lives, you know, nabubuhay tayo. Say, how old are you? You are 20, you are 30, you are 40, so you go higher in your age. So you're building your lives. Your solid foundation, kapatid, righteousness. Kaya ang sabi ng Panginoon, ikaw na nagbibuild ng bahay mo, di ba? Yung bahay mo kapag unrighteous, paano mo binibuild ang bahay mo? Abay, pwede pag may storm dyan, edi lilipa rin lang yan, masisira yan. But if you live your life, righteous living ka, merong matibay na pundasyon ang buhay mo, kapatid. Dumaan man ang storm sa buhay mo, matibay ang iyong buhay. Kaya righteousness is the fundamental part of a solid foundation as we build our lives. We can withstand the storms of life because we are aligned with God. Nakalinya tayo. At yan ang promise ng Diyos para po sa ating lahat. God promises to protect us habang tayo ay dumadaan sa iba't ibang negatibong bahagi ng ating buhay. Yung ikawalo, righteousness is rewarded with prosperity. Kaya nga righteousness is also the key to prosperity. At kapag ikaw ay, may katwiran mula sa Diyos, probable o possible na mag-prosper ka. Walang imposible, mga Walang kapatid. imposible. Oo. Sa Proverbs 13:21 to 22, ang hinaharap ng masama ay kahirapan sa buhay, ngunit sagana ang pagpapalang sa matuwid ay naghihintay. Ang matuwid ay nag-iiwan ng pamana hanggang sa kaapu-apuhan at sa matuwid nauuwi ang naipon ng isang makasalanan. Sa English version, adversity pursues sinners, but the righteous will be rewarded with prosperity. A good person leaves an inheritance to his grandchildren, and the wealth of a sinner is stored up for the righteous. You know, marami ang nagkiklaim nitong itong verse na to, yung the wealth of the sinner is stored up for the righteous. So, sinasabi nila, ay, akin na lang yan. But they forget one important element there. So, when the word says, the wealth of the sinner is stored up for the righteous, again, we have to keep our pipeline clear. The first requirement is
righteousness para po matanggap mo yung wealth na yan na nakalaan para sa mga matuwid. You see? Kaya marami ang nagsasabi, oy, para sa amin yung mga wealth ng mga sinners, but we just have to remember, huwag kalimutan, kailangan ang isang righteous living. Okay, number 9, generosity is by product of righteousness. See, generosity, pagbibigay, bukas palad. See, kaya yung Matthew 6 verses 1 to 4. Pag-ingatan ninyong hindi pakitang tao ang pagtupad ninyo sa inyong mga tungkulin sa Diyos. Kapag ganyan ang ginawa nyo, wala kayong matatamang pagkantimpala buhat sa inyong Ama na nasa langit. Kaya nga, habang nagbibigay ka ng limos, huwag mo nang ipag-ingay gaya ng ginagawa ng mga mapagkunwari sa mga sinagoga at sa mga lansangan upang sila'y purihin ng mga tao. Tandaan niyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Sa halip, kapag nagbibigay ka ng limos, huwag mo nang ipaalam ito maging sa matalik mong kaibigan. Gawin mong lihim ang iyong pagbibigay ng limos at ang iyong ama sa ama na nakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim ang siyang magbibigay ng gantimpala sa iyo. Amen. A giving spirit is a character of a righteous person. Because righteousness molds us into the likeness of God because God is a giver. So, mahalaga ngayon, the more that we give, the more that we are generous, bukas palad tayong nagbabahagi ng ating mga biyaya, we increase our righteousness because we become more and more like our Lord who is a giver. So, ngayon, kapag tayo po ay lalong nag-i-increase sa ating righteousness, lalo naman din lumalago ang ating spirit of generosity. Nag-harvest po tayo ng biyaya mula sa ating Panginoon. So, ang nais kasi ng Diyos is tayo po ay maging masagana in every way para tayo ay makapagbigay sa ating Panginoon. At kung tayo ngayon ay nabubuhay ng may katwiran, at tayo ngayon ay mapagbigay, you know what happens? It strengthens our life. That's how we build our lives. Tumitibay ho tayo, lalo mga kapatid. Kaya ang gusto ng Diyos, in every occasion, sa abot kaya natin yan, the Lord will give you the seed for you to be able to give or help other people. Ito po ay gampanan natin sa 2 Corinthians 9, verse 6, 6 to 8, at verses 10 to 11. So, ito po ay hindi lang natin namamalayang kapatid, that whenever we share with other people, you know, that is an act of righteousness. At yun ay kinalulugdan ng ating Panginoon. At yung ikasampo, ito maganda. The righteousness is God's plumb line. Okay. Righteousness benefits us by protecting us from the judgment of God. Of course, syempre, unrighteousness, sinful living, will face the judgment of God. Pero kapag tayo po ay bumuhay ayon sa standard ng ating Panginoon, na siya po the lawgiver, the judge of all, we are protected from the judgment of God. Yung Isaiah 28:16 to 17. Ito ngayon ang sinasabi ng Panginoong Yahweh, naglalagay ako sa Siyon ng batong panulukan, subok, mahalaga at matatag na pundasyon. Ang magtiwala rito hindi mapapahiya. Gagawin kong panukat ang katarungan at pamantayan ang katwiran. Wawasakin ng bagyo at aanurin ng baha ang lahat ng silungan ng kasinungalingan. Ang plumb line ay isang weighted string na ginagamit sa construction work para matiyak na ang mga pader ay tuwid kapag siya ay tinayo. Kung ang linya ng dingding mula sa itaas hanggang sa ibaba ay parallel sa linya ng tubo, ang pader ay sinasabing totoo sa plumb. Nangangahulugan ito na ay naaayon sa pamantayan ng sukat. Now, sa kaharian ng Diyos, ang katwiran, ang tuwid na linya na ginagamit ng Diyos upang sukatin kung ang ating buhay ay totoo sa tuwid o kung tayo ay wala sa pagkakahanay. Ang pamantayan ng panukala ay hindi maaring iakma.
ibinubunyag nito kung ano ang dapat. Ang paghahangad ng righteousness ay nangangahulugan na tayo ay nag-aayos sa ating buhay, sa loobin at pag-uugali, hanggang sa tayo ay makapasa tayo sa pamantayan ng Diyos. Kaya kapag ginawa natin ito, yung tayo ay maghangad, at talagang nandoon yung pagnanasa natin na mamuhay tayo na may katwiran, magaganap po, magbibigyan natin ng kaluguran ang puso ng Diyos at magiging ganap ang kasaganaan at magiging mabunga ang ating buhay. At lubos nating matatamasa ang benepisyo at mga gantimpala at mga favors ng pamumuhay natin sa kaharian ng Diyos. So, kumusta po yung ating buhay? Tayo po ba ay nakahanay sa Diyos? Tayo po ay nasa tamang hulog? Kaya ang righteousness po ang sasagot niyan sa ating buhay. So, sa susunod po mga kapatid, tatalakayin naman natin yung iba pang bahagi na kapayapaan at kaligayahan. Kasi ang nais ng Diyos, mga kapatid, sa ating pag-aaral nitong righteousness, tamasahin natin ang lahat ng nakalaan na biyaya para sa atin ng Diyos. Ngunit dapat tayo ay maging totoong tuwid tulad ng isang plumb line. Okay? Purihin ang ating Panginoon at batiin natin ang may birthday ngayong September 6, 2024. Happy birthday, Sister Emily Deo, Sister Eli Rosario, Brother Jory Mangaw, Brother Evan Naorbe, and Sister Claudette Garcia. Purihin ang Panginoon at maligayang araw sa inyong birthday ngayong mga kapatid. God bless you all. Have a great day. Purihin ang ating Panginoon. Happy birthday sa inyong lahat. At para po sa ating repeat new song of the week, Mananatili sa iyo, composed by Sister Esa Nokum and Brother E.J. Inco. Purihin ang Diyos. God bless everyone. Di ko man maintindihan, wala man akong kakayanan sa piling mo. Ako'y mananahan sa'yo, O Diyos, payapa ang isipan. Ikaw ang aking kanlungan, ikaw ang kalakasan, mawala man ang lahat sa mundo, salita mo'y totoo. Panghawakan ang pangako mo, Panginoon, ako'y sa'yo. Ako'y mananatili
Susundin ang kalooban mo, ako'y mananatili sa'yo'y magtitiwala. O Diyos, sambahin ang pangalan mo. Ako'y mananatili sa'yo. Ikaw ang aking kanlungan, ikaw ang kalakasan, mawala man ang lahat sa mundo, salita mo'y totoo. Panghahawakan ang pangako mo, Panginoon, ako'y sa'yo. Ako'y mananatili, ika'y mabigyang papuri. O Diyos, susundin ang kalooban mo, ako'y mananatili sa'yo'y magtitiwala. O Diyos, sambahin ang pangalan mo. Ako'y mananatili sa'yo. Ang iyong salita'y puno ng pag-asa, sa iyong mga pangako ko'y umaasa. Palaging sapat, pag-ibig mo'y tapat, Panginoon. Wala kang katulad, ang iyong salita'y puno ng pag-asa, sa iyong mga pangako ako'y umaasa. Palaging sapat, pag-ibig mo'y tapat, Panginoon. Wala kang katulad, ang iyong salita'y puno ng pag-asa, sa iyong mga pangako ako'y umaasa. Palaging sapat, pag-ibig mo'y tapat, Panginoon. Wala kang katulad. Ako'y mananatili, ika'y mabigyang papuri. O Diyos, susundin ang kalooban mo, ako'y mananatili, ika'y mabigyang papuri. O Diyos, susundin ang kalooban mo, ako'y mananatili sa'yo'y magtitiwala. O Diyos, sambahin ang pangalan mo. Ako'y mananatili sa'yo. Ako'y mananatili sa'yo. Second Timothy 2:2.